O Diyos, patuloy ka namin, Panginoong dinadakila at nagpapasalamat kami sa kalayaan na mapakinggan ang mga salita, O Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, na tunay na mangusap kayo sa aming pong mga puso at isipan at nawa, O Lord God, as we hear your word, may you change our life, Panginoon, from glory to glory according to your will. Maraming dalangin, Panginoon, in Jesus' name. Amen. So, nasa chapter 22 na po tayo ng libro ng Matthew, mga kapatid. At pinag-aaralan po natin yung mga last days ni Jesus. As in, mga last days, no? Yung ilang araw na lang before po siya magpako sa krus. Welcome nga po natin muna yung mga bago nating matatagal nang hindi nakikita. Ngitian muna natin sila. Praise the Lord na nandito po tayo sa gabing ito. At tunay nga pong walang katulad ang Diyos. No? Nasa na Sister Emily. Wala kang katulad ang Diyos. Mga po as sinaluin si Bro. Kala ko. Ayun. So, ang title po ng message natin na pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, ay called but not chosen. No? So, minsan po, tayo po ay, ano nga po muna pala, paabot nga nung aking antipara. Nandiyan sa bag. Kasi, hindi ko naman siya masyadong kailangan, pero for emergency. Alam nyo, yung pag lumilipas yung mga taon, ay nagsasarado na yung mga bintana, sabi ni Solomon. Ayun. Yun. Ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi is Called. Called but not chosen. Called but not chosen. Tayo po ba, mga kapatid, tayo po ba ay called ng Lord? Tayo po ba ay tinawag ng Diyos? Bakit parang hindi tayo kumain ng araw at eren? Kapatid Sorain, pati yata baka fasting tayo, no? Tayo po ba ay chosen ng God? Amen. Amen. So gusto po nating lahat, tayo po ay chosen, no? Mahirap pong i-reject. No? Have you experienced na i-reject, mga kapatid? Na-experience na po ba natin na tayo po ay i-reject? Di ba? Mahirap po i-reject. Mas maganda po yung pinipili tayo, tapos tayo magre-reject ng pumili sa atin. So, ang ating pong Lord ay tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo po ay mga tinawag at pinili ng Diyos. But there are people who are called but not chosen. Titingnan natin dito po sa parable na ikukwento sa atin ng Panginoong Hesus kung ano po ang ibig sabihin ng called but not chosen. No? So sabi dito, basahin po natin from verse 1 hanggang 14. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sila sa mga lansangan,
ang mga lingkod, pumunta nga sa mga lansangan ng mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Tinanong niya ito, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan?" Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy malanangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili." So mga kapatid, napakaganda po ng ating pong pag-uusapan, no? Isang parable na naman. So nung nakaraang linggo, isang parable, no, ng isang farmer na iniwan yung kanyang farm, yung vineyard niya, sa mga mangangalagang mga farmer. No? At hindi mo binagay sa kanya yung parte niya. So yun po yung ating napag-aralan nung nakaraang linggo. So it pertains, no, doon sa ating Panginoong Jesus that was sent, yung mga propeta na pinarusahan. Madaming tubig na ininom si Sister Tess. Ayun, so as we go on, mga kapatid, dito sa ating pinag-uusapan, titingnan natin reason why there are called but not chosen. Why there are people who are called but not chosen. Kasi para namang ang hirap naman nun, lalo na kung ang Diyos ang magre-reject sa'yo. No? Okay lang yung mga tao ang mag-reject sa'yo, but once God rejected you, yun po yung mahirap. Sino po ba? Ano po ba ang pamantayan ng Diyos para sabihin hindi kanya pinili? No, kasi unfair naman ng God pag sinabi niya mayroon siyang hindi pinipili. Di ba? Sabi ng Bible, God is not a respecter of person. So hindi po niya sinabi na may pipiliin lang siya. No? Kasi kahit nga ang una niyang piniling mga tao, sino? Ang mga Israelita, di po ba? Then God gave us the salvation through the Lord Jesus Christ. He chose us also, mga kapatid. Hindi sobra yung binigay sa atin ng Lord. Pero alam niyo yun, by the grace of God, through the Lord Jesus, tayo po ay binigyan niya ng way into salvation, ng restoration, ng reconciliation sa Kanya. No? So, ulitin po natin doon po sa ating binasa. Binasa lang po natin yung pinakabuo para makita natin yung pinakakwento niya. No? There are characters here na makikita natin, no, dito sa ating pong kwento, isang hari at kasal ng anak ng hari at yung mga panauhin. Iba't ibang klaseng mga panauhin. No? So, maybe you are going to take note yung pong ating pong pag-uusapan ngayong gabi. So, ulitin po natin ang pagbabasa from verse 1 to 4. No? Sabi dito, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. So take note of the verse. Ito pong talinghaga, ang pinaka-importanting character dito ay yung hari. Hari na magdadaos or magpe-prepare ng handaan para sa kanyang anak na lalaki. So when we say hari ka, di ba? You are royalty. Meron kang parang pagka sinabi, wow, ang hari magdadaos ng maghahanda para sa kanyang anak na ikakasal. No? Siya yung magpe-prepare mismo. Ang hari mismo na to ang magpe-prepare. So it is a royal wedding. So, pag maimbitahan ka ng royal wedding, naimbitahan na po ba kayo ng royal wedding? Di po ba, pag naimbitahan tayo sa royal wedding, grabe yun. Parang maalala ka ng king, nabigyan ka ng imbitasyon
sa royal wedding. Talagang grabing karangalan to pa, kahit sabihin pa na nasa pinakamalayong upuan ka, at least naalala ka niya na imbitahan sa royal wedding. Kasi di ba, kasal ng kanyang anak, hindi lang basta kung sinong ikinakasal, kundi yung anak niyang lalaki. At yung anak na lalaki, para sa mga hari, ay mahalaga. Baka siya yung susunod na magiging hari. So, he is also an important person to the king. At gusto niya, perfect, yung kanyang magiging handaan. So, ito na, may imbitasyon. Sabi dito, isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. So, sa isang king na nagpauna na ng imbitasyon, kasi according to yung pong tradition, no, sa mga Middle Eastern country or yung noong ancient times, pag maghahanda po yung isang tao, lalo na yung mga dignitaries, mga kagaya nitong royalty, pinapabot na nila yung imbitasyon. Malayo pa, sabihin, Irene, Marites, Nympha, Isabelita, Cynthia, Vilma, no? O tayong lahat po, mga kapatid, imbitado kayo. No, so, paghandaan ninyo ang oras na yon. Ngayon po sa mga party or mga okasyon, sinasabihan po tayo ng date, no, na ikakasal si ganito sa araw na ito, at i-save nyo yung date. Noon, sasabihan ka lang, you are invited na sa nalalapit na kasal ng anak ng hari. But they are not giving yet the time. No, minsan sasabihin nila, sa Bible, there are instances, there are events na sinasabi sa full moon. Sa full moon, gagawin yung pagdiriwang. So, minsan di po ba, yung full moon, saan ba yon? Yung mismong saktong full moon? No? Anong oras ba ng full moon? So, hindi po ganun kabilis. At saka yung kasalan ng unang panahon, maraming araw. Kailangan mo talagang paglaanan ng oras, ng araw pala, hindi lang oras, kundi panahon talaga, araw talaga. So, ganun po yung pagkakasal. At itong mga tao na inanyayahan na beforehand, ano pong sinabi nila dito? Sabi nila, ayaw nilang dumalo. So, kung ang isang hari ay i-reject ng mga inanyayahan niya, ano po yung pwedeng gawin ng hari? Pwede po niyang ipapatay sila. No, kasi hari siya eh. Hari siya, and he can command to kill those people na ayaw sumunod. Kasi unang-una, they promised that they are coming. Pero they rejected when the time comes na, ready na. Mayroon ng nilagang baka. No? Mayroon na lahat. Sabi nito, muli siyang nagsugo, hindi lang isa. Nung tumanggi sila, mga kapatid, hindi po huminto ang hari. Nagsugo pa uli siya. Sabi niya, muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda ng mga pagkain. Mapapanis yun, hindi pwedeng ilagay sa freezer. Walang freezer noong unang panahon. Nakahanda na ang ibang pagkain, hindi po pwedeng ilipat yung date. No? Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, yung lahat ng inihanda, pinatabang mga guya at mga baka ay nakatay na. Hindi na po pwedeng buhayin muli at hindi na po pwedeng iusod yung araw ng kasalan. Sabi niya, at handa na ang lahat. Handa na ang lahat. Handa na, kayo na lang ang kulang. Kayo na mga inanyayahan. Sabi niya, halina kayo. So pangalawang beses, mga kapatid, na sinabi ng hari, pumunta na kayo dito, ready na. Nung una, sinabi niya lang, pumunta na kayo dito, sabi niya, tawagin niyo na sila. Pero dito sa pangalawa niyang pag-send, talagang dinitalihan niya, oy, ready na yung mga kanin, baka, lahat na yon prepared na, ayos na lahat ng mga pagkain, sabi dito, halina kayo. Prepared na ang lahat. You are to come
and to dine. No? To celebrate with the son of the king. So isa pong karangalan yun mga kapatid, di po ba? To celebrate sa kasalan ng isang anak ng hari. Pero alam nyo, they are going to reject again, no? Yung invitation. Kanila po i-reject ang invitation. Nakita po natin sa ating pong, ito pong parabola na ito mga kapatid. Makikita lang natin na doon po sa ating Diyos, ang ating pong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ang ating pong, sabi pa nga ng He is the one who created the heavens and the earth. No? Siya yung Diyos ng Israel. Siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. He is the King of Kings. Pero, alam niyo yun, from generation to generation, He sent people to invite na pumunta sa Kanya, tanggapin yung Kanyang offer. No? So, tingnan lang natin, nung sa Old Testament, there are prophets na pag-usapan natin nung nakaraang linggo. May mga propeta, di po ba? May mga propeta na sinend na pinaalalahanan ang mga tao na magbalik loob, pinaalalahanan na darating si Kristo. Sa New Testament, mga kapatid, God sent the first, sino? Si John the Baptist. Ano po ang ginawa kay John the Baptist? Although other people loved him, yung mga iba ay nireject siya. No? Ang mga iba ay nireject siya. Hindi siya tinanggap. Hindi tinanggap si John the Baptist. Ano po ba yung nangyari kay John the Baptist? Paano po ba siya namatay? Namatay siya na pinugutan ng ulo. Di po ba? In-offer lang sa isang sayaw. Di ba? Talagang lagi ko pong ipapaalala sa atin mga kapatid na minsan akala natin unfair yung mundo sa atin. Pero tingnan po natin si John the Baptist. He is called the forerunner of the Lord. Pero siya po ay pinatay. Inihandog lang yung kanyang ulo para sa iisang batang sumayaw. No? Isang dalagang sumayaw. No, parang dahil lang sa sinabi ng nanay niya, yun ang hiniin mo sa hari. No? Alam niyo mga kapatid, na mayroong mga tao na gano'n ang gagawin nila for the sake, yung kanilang greediness. No? So ano ba yung ginawa sa atin mga kapatid? There are disciples who are sent. May mga disciple na sumulat ng libro ng New Testament. Pero ano pong nangyari sa kanila? They were imprisoned. They were killed. They were crucified. Si John the Beloved, niluto siya, pero hindi siya naluto. No? May mga pinugutan din ng ulo. Hindi po maganda yung mga nangyari sa kanila, mga kapatid. Because they were preaching about the repentance of God. Napakadali kasing mag-reject minsan. Hindi po ba ng salvation? Napakadaling i-reject ang God. Yung sinasabi natin na si Jesus ang salvation. Minsan hindi kasi siniseryoso ng tao kung bakit may salvation. Para saan ba yung salvation? Kaya hindi siniseryoso ng iba kasi hindi nila alam na ang kasalanan na mayroon sila ay magdadala sa kanila sa impyerno. At ang impyerno ay eternal punishment. At wala nang ibang makakaligtas doon not unless isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasi lahat tayo ay nagkasala. No? So, unang-una mga kapatid, natitingnan natin, reason why there are called people but are not chosen. Sabi dito sa verse 5, hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. So yung pangalawang imbitasyon, hindi pa rin pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad, may nagpunta sa kanyang bukid at mayroong negosyo, nag-asikaso ng kanyang negosyo. So mayroong nag-asikaso ng kanyang negosyo.
So number one point, mga kapatid, na makikita natin, the worries of life. Bakit nga ba kailangan natin na laging unahin ang ating mga hanap buhay? Kasi akala natin yun lang yung buhay natin. Di ba? Akala natin dun lang tayo mabubuhay, and that's all. We wanted to earn more money so that we can have a life to the fullest. Gusto nating sumakay ng jet. Gusto nating sumakay ng cruise. Gusto nating mag-cruise. Gusto nating kung ano-anong mga event sa buhay natin. Gusto nating bilhin lahat ng mga bagay na magpapatanyag sa atin, magbibigay sa atin ng kislap. Kaya minsan, nakakalimutan natin yung pinakamahalaga. That everything that we are doing except preparing ourselves for the Lord is vanity, sabi ni Solomon. Matuto sana tayo kay Solomon, mga kapatid. Si Solomon, isang matalino, isang marunong, isang hari na sa kanyang paghahari. There were peace all around the kingdom of Israel. Kasi sa kanya pong ginawang pakikipag-asawa sa mga prinsesa, madami po siyang mga napangasawa. Nagtayo siya ng magandang palasyo niya. Di po ba? Doble ng taon ang pagtatayo niya ng palasyo niya kesa doon sa templo. Tinayo niya yun. Nag-alaga siya ng mga hayop. Nagtanim siya ng mga puno. Pero sabi niya sa Ecclesiastes, vanity. Vanity. Alam niyo yung masabi ng isang tao yon na mayroon ng lahat ng bagay. Wala, sabi sa Biblia, di po ba? Wala na kahit na isang mas matalino kaysa sa kanya. Yung wisdom niya ay bantog sa maraming lugar kahit sa malayo. Pero mga kapatid, hindi siya napuno. He was not filled. His heart was not filled. Ibig sabihin, hindi yung mga bagay na yon ang pupuno sa isang tao. Kaya nga, kung uubusin natin ang mga bagay doon sa ating mga worries, sa ating mga work, sa ating mga negosyo, for the sake na magkaroon tayo ng marami. And then, forsake what the Lord is telling us. Tandaan po natin, mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos. Or nag-respond ka na siguro. Di po ba? Nag-respond na siguro tayo. Pero along the way, parang nung unang tinanggap mo ang Panginoon, sabi mo, oh, sarap naman pala ng maging Kristiyano. Talagang umiyak pa tayo nung tinanggap natin ang Diyos. Parang na-lift yung heart natin. Pero kinabukasan, kinalimutan na natin lahat. Bumalik tayo sa trabaho at hindi na tayo lumabas. No? Hindi na tayo nag-church, hindi na tayo nag-aral ng salita ng Lord, hindi na tayo nanalangin, na-focus na ang ating isipan sa mga bagay na yun. Sabi sa Lucas 8:14, ang mga nahasik naman sa mga may matitinik na damuhan, ang mga nakinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Nakita po natin, nataniman nalagyan ng salita nung naghasik. No? Nalagyan ng salita ng Lord ang kanilang mga puso. Pero hindi tumubo kasi nadaig ng worries, ng buhay, na humaling sa kayamanan, mga kapatid. Kaya hindi nagbunga. Hindi nagbunga. Sabi sa Lucas 8:36-37, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahawak naman ang kanyang sarili, ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Diba? This is the word of the Lord Jesus sa Lucas 8:36-37, mga kapatid. Wala tayong may exchange, no? Wala po tayong may papalit, mga kapatid. Wala po tayong may papalit sa buhay. Hindi po natin yun mapapalitan ng kahit na ano, hindi po natin mabibili.
Hindi po natin mabibili ang ating kaluluwa. Hindi po natin siya mabibili. So tingnan po natin yung pangalawang reason, no? Why there are called but are not chosen. Nawa matuto po tayo dito mga kapatid, no? Paalalahanan natin ang sarili natin. Lahat po tayo may pangangailangan at natural lamang we have to work. Pero yung nagbigay sa atin ng work, sabi niya, 6 days you will work. And on the 7th day, you will honor me. No? You will make the day holy. Verse 6, mga kapatid. Sabi dito, sinunggaban naman ng ibang mga lingkod, hinamak at pinatay. So, ganun po, no? Instant na tumugon sila, kasi inanyayahan sila at nagsabi naman silang pupunta, pero nung time na dapat silang pumunta, ay hindi sila pumunta. Ang naging response nila, yung mga lingkod pa, ay sinunggaban at hinamak at pinatay. Diba? Hinamak at pinatay, mga kapatid. Pangalawang reason. They are called, tandaan po natin, pinili sila, inano sila ng Lord, tinawag sila, pero hindi sila makakalapit sa Diyos. Bakit? Pangalawang reason, violence. Karahasan. Ginantihan nila ng karahasan ang hari na nag-aanyaya sa kanila ng feast, ng royal wedding feast. Ginantihan nila ito ng karahasan. Sabi sa John 3:18-20, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga ginawa. So makikita natin, mga kapatid, ang hinahatulan, sabi dito, ng Ama ay hindi yung sumasampalataya, kundi yung sumasampalataya. Yung mga sumasampalataya hindi nahatulan, pero ito yung verdict ng God. Sabi niya, naparito sa sanlibutan ang ilaw, which is the Lord Jesus, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim. Inibig ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Inibig nila ang dilim. Pinili nila ang walang ilaw kaysa sa liwanag. Sabi dito, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Buti pa yung, ano nga yung lumalapit sa ilaw ulit, Madeleine? Gamo-gamo. Buti pa yung gamo-gamo, gustong-gusto niya yung ilaw. Pero sabi dito, yung mga tao, nireject nila ang Panginoong Hesus kasi gusto nilang magpatuloy sa kanilang mga masasamang gawa. Kaya po karahasan ang naging response nila sa mga sugo ng hari. Titingnan natin, di ba? Feast naman yun eh. O kakainin lang sila, ready na yung baka. Hindi sinabi magluluto kayo ng baka. Ready na yung guya, ready na lahat. Hindi sinabing, ay magugas kayo ng plato, pagkatapos niyong kumain. Hindi. Bisita sila. A very nice invitation was ruined by violence because these people doesn't like to be exposed. Minsan yun ang reason kung bakit tawag ng tawag ang Lord sa atin, hindi tayo nagre-respond, kasi may ginagawa tayong kasalanan. Ayaw nating baguhin yung buhay natin. Ayaw nating i-expose sa ilaw kasi makikita yung kasalanan natin. Kaya mananatili na lang tayo sa madilim. Pero tandaan po natin, mga kapatid, sabi ng Bible, to our God, everything is laid bare. Nakikita niya kahit madilim.
Sa Kanya walang dilim. Dahil lahat sa Kanya, liwanag. Kaya kung tayo po ay mananatili sa kadiliman, niloloko lang natin ang sarili natin. Di po ba? Kasi nga, wala namang kadiliman sa Diyos. Kita ang lahat ng bagay. Now, so, ano po ang gagawin ng king ngayon, mga kapatid? Sa kanilang mga ginawa, yung pag-reject nila, no? Yung pagpunta nila sa mga negosyo nila, instead na tugunin ang sinasabi ng king, now is the day. Instead na violence ang kanilang reply, syempre magagalit ang hari. Di ba? Sabi dito sa verse 7, galit na galit ang hari. Hindi lang galit basta, kundi galit na galit ang hari kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain. Sabi dito, at pinuksa ang mga mamatay taong yon. Upang puksain ang mga mamamatay taong yon at sunugin ang kanilang lungsod. So, pag sinabi po nating pupuksain mga kapatid, may matitira ba? Wala na. Pag sinabing pupuksain ka, hindi lang sabing may punishment ka, tatanggalan ka ng kuko or whatever, ngipin. No? Pupuksain. Talagang papatayin ang mga mamamatay taong ito at susunugin ang kanilang lungsod. So wala pong bakas na maiiwan kasi pati ang lungsod nila ay susunugin. Yung tirahan nila, yung minahal nilang work, yung in-establish nilang negosyo, nasira dahil sa kanilang pag-disobey sa hari. Yung sinasabi na, hindi, may business deal ako ngayon eh. Kaya hindi muna ako magsisimba. Ayaan mo na yan si Lord kasi nakakaunawa naman yan si Lord eh. Hintayin niya lang ako. Pagka ready na ako, pupunta na lang ako. Minsan ganun tayo, di po ba? Hindi pa ako ready eh. Bakit? Meron bang tinanong na mamamatay na ready, kung ready ka na? Di ba marami hindi naman ready? Tayo nga mga Kristiyano na alam nating papunta tayo sa langit. Wag naman po muna ngayon. Di ba? Wag naman po muna ngayon kasi kawawa naman yung anak ko. Di ba? Kawawa naman yung di ba? Kasi ako ang inaasahan nila. Ang pagsuway sa hari, mga kapatid, even sa ating hari, the King of Kings, is punishable by death. Kamatayan ang punishment sa pagsuway sa hari. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan, sabi ko na nga ba ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi natin yun mababago, mga kapatid. Hindi po binago ng Lord yun, pero binago niya, binigyan niya ng solusyon ang bawat isa sa atin na hindi tayo doon sa eternal death, kundi doon po tayo sa eternal life sa pamamagitan ni Kristo. Siguradong kamatayan ang magiging kaparusahan ng taong wala sa Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 7:20, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So kahit itong si Solomon, that is full of wisdom, sinabi niya, kahit ikaw, gustong-gusto mong gumawa ng mabuti, di ba gusto natin yon? Kaya nga yung ibang mga tao minsan pag tinanong, pupunta ka ba sa langit? Oo naman po siguro, kasi hindi naman po ako pumapatay. Hindi ako nangangalunya. Hindi naman po ako nagnanakaw. O, totoo, hindi tayo nagnanakaw. Hindi tayo nagsisinungaling. No? Hindi ba tayo nagalit sa kapwa natin ever since? Kasi sabi ni Jesus, kung magalit ka sa kapwa mo, yun, you are guilty of murdering. You are guilty of killing your neighbor. So,
We are guilty, mga kapatid. Kasi kung masuway lang natin ang isa sa 10 utos, guilty na tayo, makasalanan na ang tawag sa atin. Kaya nga sabi ni Solomon, kahit gaano ka pa kabuti, may kasalanan ka pa rin. No? Kahit gaano tayo kabuti, mga kapatid, may kasalanan pa din tayo. So our sin, whatever sin we have, is punishable by death. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo pwedeng magsabi na, hindi Lord, luluhod na lang po ako paulit-ulit sa aking pananalangin para mabayaran ko ang kasalanan. Hindi, bakit sino bang nagsabi sa iyong lumuhod ka at makakabayad yan ng kasalanan? Sabi ng Lord, tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Dahil siya lang pwedeng maglinis sa iyo, magbigay ng totoong kaligtasan mula doon sa mga kasalanan. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat, mga kapatid, guilty, and we are bound to punishment dapat. Diba? Pero sinabi kanina sa John 3:18, hindi tayo condemn kung may pananampalataya tayo kay Kristo. Sa judgment ng God, mayroong mga taong makukondemn. Pag sinabi pong condemned, mga kapatid, papunta na sa impyerno, wala nang ibang sasabihin sa iyo. Pero sa judgment ng God, every one of us will come kahit ayaw mo. Sinabi mo, ayaw ko naman kay Jesus eh. Bakit ako iniimbita? Kasi siya ang King of Kings and the Lord of Lords. He is the beginning and the end. He is the author of life. He gave you that life. Kaya dapat sa Kanya mo din yan isusulit. Sa Kanya tayo magsusulit, mga kapatid, sa huli. Pero whoever is sa harapan ng Panginoon, pero sa harapan ng Panginoon, makita niya yung grasya sa pamamagitan ni Kristo, you will not be condemned. Anong tawag doon? Absuelto ka. Ma-absuelto ka, mga kapatid, dahil binayaran na ni Jesus yung dapat na ikaw sana ang magbayad. At kahit pa tayo magpakabuti, hindi natin mababayaran ang atin pong kasalanan. Kaya kung tinatawag tayo ng Lord, act to be chosen by the Lord. Huwag mong i-reject ang God. Huwag nating i-reject ang God, mga kapatid. Kasi sabi, it is a dreadful thing to fall into the hands of God. Just imagine, wala kang kaaway sa lupa, pero ang kaaway mo ang Diyos. How is that? No, mga kapatid, the one who gave you life, yun ang kaaway mo. So, mga kapatid, paalala sa atin, sabi dito sa verse 8 to 10, pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda ng mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Tingnan nyo, they were cold. Pero sinasabi na ngayon ng king, hindi sila karapat-dapat. No? Sabi dito, pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan, ang lahat ng makita ninyo. So lahat, nung unang invitasyon niya, may pinili siya. Ngayon, lahat. He opened the invitation to all people. Sabi dito, pumunta nga sa lansangan ng mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama, mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulgwagang pangkasalan, mga kapatid. So tandaan po natin, yung imbitasyon ng God ay para sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, ini-invite ka ni Lord. Ini-invite tayo ng Lord. In-invite na tayo ng Lord matagal na. Nireject ba natin siya? O tumugon tayo ng oo. Opo, pupunta ako doon. Huwag po natin siyang i-chapwera sa buhay natin, mga kapatid. Huwag po natin siyang tatanggihan. Pangatlong point, sabi dito, sa verses 11 to 13, pumasok ang hari upang tingnan ng mga panauhin. So pumasok siya, no, nandun yung mga masasama at mabubuti.
Sabi doon sa ibang book, ibang gospel, sabi doon, may mga bulag, may pilay, yung may mga diferensya. Hindi yun katanggap-tanggap sa templo, di po ba yung pinag-usapan natin nung mga nakaraan? Rejected dapat sila. Sinabi din dito sa atin, mga masasama at mabubuti, mga magnanakaw, prostitute, yung mga sinasabi nilang mas mabuti sila, mga mahilig magbigay sa charity, kasama sila dito. Walang pinili yung mga lingkod kasi yun yung command ng God. No? Pero sinabi dito, di ba? Sabi dito, pumasok ang hari upang tingnan ng mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit ng pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. So mga kapatid, pangatlong point, improper clothing. Hindi tama yung damit niya. Ano kayang damit niya, no? Kasi siyempre, maliban sa kanya, lahat nakadamit ng pangkasalan, pati yung mga masasama at mabubuti. Yung mga pilay, yung may diferensya. Nagdamit sila ng damit para doon, proper, doon sa event. Siya hindi siya nakadamit ng ganon. Siguro sabi niya, pwede na to. So ano pang laman ng isip ng taong yon? It is arrogance, mga kapatid. Minsan akala natin, yung ating sinasabing pwede na, ay pwede na talaga sa Lord. Nakita po natin lahat ay imbitado, pero dapat sumunod ka sa requirements eh. Kasalan yun eh, baka pamburol yung suot mo. You are disobeying. Sa lahat-lahat ng mga tao, ikaw lang yung ibang damit, di ba? Nakakatuwa lang yung taong yun. Iba. Kaya hindi rin niya ma-explain kung bakit iba yung damit niya. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangit siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So nakita natin mga kapatid, dahil sa hindi tama, yung kanya pong ginawa, yung kanyang kasuotan, siya po ay pinarusahan. Alam niyo mga kapatid, tayo po bang mga mananampalataya? Minsan, yun ang sinasabi natin, di ba? Masyado tayong mayabang. Talagang grabe, Lord, ang ginagawa ko sa inyo. Parang yung Pariseo at saka yung isang maniningil ng buwis. Di po ba? Tama ba? Isang maniningil ng buwis. Nagmimix-mix na. No, sabi niya, Lord, ako po nagbibigay ng ganito, ng ganyan. Sigaw siya ng sigaw. Yung isa naman sabi niya, makasalanan talaga ako, Lord. Grabe talaga yung kasalanan ko. Do you think who has the proper clothing? Yung Pariseo o yung maniningil ng buwis? Yung nagsisisi, mga kapatid. So sa ating pagharap sa Panginoon, sa kanyang pag-invite sa atin, hindi yung kagustuhan natin, kaya hindi natin pwedeng may pagmalaki, Lord, tinanggap ko po kayo. Tapos pag tinanong tayo, ligtas ka na ba kapatid? O naman po, mabuting tao naman ako. Nakalimutan mo na niligtas ka ni Christ. Yun ang requirements, mga kapatid. Yun ang dapat na isuot mo at hindi yung sarili mong mga kadamitan. Yung mga kabutihan mo, dahil lahat na yon ay hindi makakapagligtas sa atin. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So nagbihis ng bago. Kailangan nating magbihis ng bago, mga kapatid. Kalimutan na natin yung dati nating buhay. Huwag tayong manghinayang doon. Sundin natin ang Lord. Babaguhin at babaguhin niya tayo. Kung minsan gusto nating balikan yung labahan nating damit, di po ba? Magpalit na tayo. Palitan na natin yung gusto natin. Ang Lord na ang gustuhin natin. Dahil sabi niya, kung tayo'y nakipag-isa na kay Kristo, bago na tayong nilalang. Isaiah 14:12-15. Sabi dito, umaningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway.
Bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos? Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga lupa, mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay sa kalalimang walang hanggan? So ito po yung nangyari kay Satan, mga kapatid. Nang dahil po sa kanya pong ginawa na pangangarap na siya ay itataas niyang kanyang sarili kagaya ng Diyos or mas mataas pa sa Lord, anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Siya po ay ibinagsak. So, hindi po tayo, mga kapatid, pwedeng magyabang sa harapan ng Lord. Hindi po natin siya pwedeng limitahan sa mga maliliit nating isip. No? Kung ano po yung sinabi ng Diyos, yun po yung dapat nating i-obey. Verse 14, sabi dito, pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. No? So, kaunti ang pinili, mga kapatid, kasi yung karamihan ng tao, may dahilan. Mayroong ipinapalit, ipinapatong, mayroong mas mahal sila kesa sa Diyos. Mas mahal nila ang ibang bagay kesa sa Diyos. Kaya, tandaan po natin, mga kapatid, huwag po tayong mag-response na unahin natin yung mga worries ng buhay. Huwag tayong mag-respond ng karahasan. Huwag tayong pumunta sa kasalan with improper clothing. Amen po ba? Tayo po ba ay naantok? Parang lahat tayo ay naghihikab, tayo po ay tumayo, mga kapatid. Pero I hope na tinulungan tayo ng banal na Espiritu na pumasok yung salita ng Diyos sa ating pong mga puso. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much, Panginoon, for your word. Thank you, God, na patuloy ka po, Panginoong, nangunguna sa bawat isa sa amin. Salamat sa paalala, Panginoon, sa pamamagitan ng talinghaga na aming napag-aralan, Ama, sa pamamagitan ng talinghaga ang sinabi ng Panginoong Jesus. Dalangin po namin, O Diyos, na tunay nga pong doon sa inyong pong pagtawag kami, Panginoon, ay tunay na mag-respond ng may kababaang loob, ng may pagmamahal sa inyo, O Diyos. Makita po namin na ang inyo pong nais, Panginoon, ay buhay na ganap at kasiya-siya para sa amin. Ayaw niyo po na kami ay masira, O Lord God. Kaya dalangin namin, O Diyos, na tunay na kayo, Panginoon, ang magbigay sa amin, O Lord God, ng pag-ibig sa inyo pong mga salita. Tigit sa lahat, Panginoon, sa inyo, O Diyos. At patuloy kayo, O Lord God, na amin po, Panginoong talimain, O Lord. We glorify you, Father, in Jesus' name. Amen.